Dinala sa sementeryo sa Ginasa. Yan ang sinapit ng 17 anyos na babae sa Novaliches, Quezon City. At ang suspect, ang driver ng tricycle na sinakyan niya pa uwi. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Dinala sa isang sementeryo at doon ay ginalaw. Iyan ang sinapit ng isang 17 anyos na babae sa Novaliches, Quezon City, kung saan ang tinuturong suspect ay ang driver ng tricycle na sinakyan nito pauwi. Sinabi na may dadaanan lamang ang suspect na nagmamaneho ng tricycle. Bilang isang pasahero ay sumang-ayon ang biktima, ngunit dilingid sa kanyang kaalaman ay ang panganib na sa kanya pala ay nag-aabang. Paano nga bang ang pag-uwi sana sa pamilya ay nag-uwi sa isang tila bangungot para sa biktima? Ano ang dinanas niya sa kamay ng suspect? Ang mga sagot sa tanong na ito ay sabay-sabay nating alamin at tutukan sa pagpapatuloy ng istorya. Bago po natin simulan ang video natin ngayong araw ay pinagpapauna ko na pong sabihin na sensitibo po ang kwento natin ngayon at nangangailangan po ng matinding pangunawa. Wala po akong balak siraan ang sinuman tao, grupo o relihiyon na mababanggit sa episode na ito. Viewers discretion lang po para maiwasan ang pag-iisip ng anumang negatibong komento. At sa pamilya po ng biktima o mga biktimang mababanggit sa episode na ito, gusto lang po ipaabot ng LMNH TV ang pakikiramay at suporta sa tuluyan at mabilis na pagkalutas ng kaso. Maraming salamat po. Ang masaya sanang pag-uwi ng isang dalagita mula sa tahanan ng kanyang kaibigan ay biglang nawakasan na maranasan niya ang karanasan na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng kanyang pagod dahil sa nangyari sa kanya sa maghapon, gabi man ay pinili niya pa ring umuwi sa kanilang bahay kung saan makakasama niya ang kanyang pamilya. Bago pa man umano mangyari ang insidente, ika-1 ng Hulyo taong 2023, alas 9 ng gabi, pagkatapos ng online live selling ng biktima kasama ang kaibigan nito sa kanilang bahay sa Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City, ay agad itong nagtungo sa terminal upang makauwi na. Masaya silang nagkwekwentuhan at nag-uusap tungkol sa kung ano-anong bagay at tungkol na rin sa nangyari sa kanilang araw. At nagtapos ang kanilang kwentuhan nang marating nila ang pila ng mga tricycle na pwedeng masakyan. Ilang oras matapos ang pagsakay ng dalagita sa isang tricycle, inaresto ng pulisya ang isang tricycle driver matapos nitong galawin ang minor de edad niyang pasahero sa Novaliches, Quezon City. Ang nasabing 17 taong gulang na biktima ay sinasabing dinala sa sementeryo ng isang 53 anyos na si Edwin Lau at doon ay isinagawa ang krimen. Doon niya isinagawa ang walang pakundangang paggalaw sa kawawang biktima. Malaya nitong naisagawa ang paggalaw sa biktima. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktima at inihatid pa ito ng kaibigan nito sa sakayan. Ngunit nang makasakay na ito ay nagdahilan umano ang driver na may dadaanan muna sa sementeryo o sa Holy Cross Cemetery. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Jerry Castillo na commander ng Novaliches Police Station. Sa may dulo ng sementeryo ay wala ng ilaw, kaya naman doon ay madilim. Nagtataasan din umano ang mga damo roon at doon nga ay ginawa ng suspect ang insidente. Dagdag pa sa salaysay ng nasabing pulis, puwersahang ibinaba ng driver ang dalagita at doon ay hinila sa may damuhan at saka tinanggalan ng saplot bago tuluyang gawan ng kahalayan. Sinasabi naman na nagtamo ang biktima ng 5 suntok dahilan upang ito ay manghina at walang magawa upang makapanlaban sa nasabing suspect upang ipagtanggol ang kanyang sarili.
Matapos ang insidente, nakauwi pa ang biktima sa kanilang bahay at nagsumbong sa kanyang mga magulang. Matapos niyang magsumbong ay agad na nag-report ang mga ito sa mga pulis at agad ding nagkasa ng operasyon ang QCPD Station 4 upang mahuli ang gumawa ng pangahalay sa biktima. Nahagip naman sa kuha ng CCTV camera ang body number ng tricycle ng suspect at ito ang naging susi upang agad-agad din itong maaresto noong ika-1 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon sa pulisya, nahanap nila ang suspect sa mismong terminal o paradahan at doon ay itinuro ng biktima na iyon nga ang tricycle na kanyang nasakyan at ang driver nga nito ang walang habas at walang awa na gumalaw sa kanya. Sa sidecar naman ng nasabing tricycle ay narecover ang damit ng suspect. Aminado naman ang suspect sa kanyang ginawa. Ayon sa kanya, nagdilim ang paningin niya ng mga sandaling iyon kaya niya nagawa ang krimen. Dagdag pa niya, dahil sa kanyang labis na takot, naiwan niya ang biktima sa loob ng sementeryo at nagmamadaling umalis doon. Humihingi rin umano siya ng tawad sa kasalanang nagawa niya. Dinala naman ang biktima at ang suspect sa Novaliches District Hospital at sa Philippine National Police Forensic Group sa Campo Crame para sa isinasagawang pisikal na eksaminasyon. Nasampahan na ang suspect ng kasong paglabag sa anti-rape law at agad itong ipiniit habang ang nasabing biktima naman ay dinala sa Women and Children Protection Center para sa investigasyon at para rin masigurong nasa maayos itong kalagayan matapos nitong maranasan ang kahalayan. Sa kasalukuyan ay nananatili pa ring nakapiit ang suspect habang ang biktima naman ay binibigyan pa rin ng atensyong medikal upang masigurado na hindi ito makararanas ng matinding trauma dahil sa mga nangyari. Nagpapatuloy ang biktima sa kanyang buhay bagaman mayroon itong daladalang mapait na alaala at iniindang sugat na natamo niya sa halang na salarin. Nag-aaral at pumapasok ito sa eskwela at sinisigurado rin ng kanyang pamilya na nasa maayos itong kalagayan dahil ayaw nila na dumanas pa ito ng iba pang paghihirap at karanasan mula sa mga mapang-abusong individual. Marami sa atin ang palaging sapik na makauwi sa kani-kaniyang tahanan matapos ang isang nakakapagod na araw. Marami rin sa atin na nasa trabaho pa lamang ay nais na agad bumilis ang takbo ng oras upang makauwi, dala ang paniniwala na sa loob ng ating tahanan malaya tayong makakapagpahinga at marahil ang biktima na 17 taong gulang na dalagita ay ganoon din ang nadama bago siya magtungo sa terminal kasama ang kanyang kaibigan. Matapos ang online live selling, marahil baka sa kanyang itsura at ang matinding pag-aasam na makapagpahinga, kaya naman nakakagulat ang kanyang dinanas. Ang nangyari sa kanya ay posibleng magdulot ng matinding pag-iisip at maaari rin itong maging tulay upang danasin niya ang depresyon. Ngunit sa kanyang agarang pagsasapi ng kanyang dinanas sa kamay ng driver ay nagpapakita ng katapangan. Hindi madaling aminin ang dinanas niya lalo na at may kaakibat itong takot. Ngunit dahil sa katatagan ng kanyang loob ay napagbayad niya ang may kasalanan. Dahil sa ginawa niyang pag-amin, naaresto ang suspect at ito'y mananagot upang wala ng iba pang mabiktima. Marahil kung ibang babae ang nabiktima ay pipiliin nila ang manahimik dahil sa takot na baka hindi sila paniwalaan. Ngunit hindi masusolusyonan ang ganitong klase ng suliranin kung walang magsasalita. Kaya naman sa mga kababaihang nakakaranas ng ganitong insidente at piniling itikom ang kanilang bibig, dapat silang magsalita dahil may negatibong epekto ito sa buhay nila. Para naman sa mga kalalakihan na nagdilim daw umano ang paningin kaya nagawa ang insidente, mabatid sana nila na mali ang ginagawa nila at ano pa mang rason ang meron sila, ang mali ay hindi kailanman magiging tama. So ngayon, lamunaha.